Roma Kabanata 14. Tanggapin ninyo siyang mahina sa pananampalataya, ngunit hindi patungo sa nag-aalinlangang mga pagtatalo-talo. Pagkat ang isa ay nananalig na maaari niyang kainin ang lahat ng bagay, ang iba, na siyang mahina, ay kumakain ng mga gulay. Huwag hayaang hamakin niya na kumakain siya na hindi kumakain, at huwag hayaang hukuman niya na hindi kumakain siya na kumakain, pagkat tinanggap na siya ng Diyos. Sino ka ba na humuhukom sa lingkod ng ibang tao? Sa kanyang sariling amo siya ay tumatayo o bumabagsak. Oo, siya ay maitataas, pagkat kaya ng Diyos na patayuin siya. Ang isang tao ay nagpapahalaga sa isang araw ng higit sa iba, ang iba naman ay nagpapahalaga sa bawat araw ng magkagaya. Hayaang ang bawat tao ay lubusang maniwala sa sarili niyang pag-iisip. Siya na nagtatangi sa araw, ay itinatangi ito patungo sa Panginoon, at siya na hindi nagtatangi sa araw, ay hindi ito itinatangi patungo sa Panginoon. Siya na kumakain, ay kumakain patungo sa Panginoon, pagkat nagbibigay pasalamat siya sa Diyos, at siya na hindi kumakain, patungo sa Panginoon ay hindi siya kumakain, at nagbibigay pasasalamat sa Diyos. Pagkat wala sa atin ang nabubuhay patungo sa kanyang sarili, at walang taong namamatay patungo sa kanyang sarili. Pagkat kung mabuhay man tayo, ay nabubuhay tayo patungo sa Panginoon, at kung mamatay man tayo, ay namamatay tayo patungo sa Panginoon, kung mabuhay man tayo kung gayon, o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Pagkat patungo sa katapusang ito si Kristo ay kapwa namatay, at bumangon, at muling nabuhay, upang maging Panginoon siya ng kapwa mga patay at mga buhay. Ngunit bakit mo ba hinuhukuman ang kapatid mo? O bakit mo ba winawalang halaga ang kapatid mo? Pagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng hukuman ni Kristo. Pagkat nasusulat, habang nabubuhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpahayag sa Diyos. Sa gayon nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Huwag na nating hukuman pa kung gayon ang isa't isa, kundi hukuman ito bagkus, na walang sino mang maglagay ng isang katitisuran o isang kadahilanan ng ikakabagsak sa daan ng kapatid niya. Nalalaman ko, at naniniwala ako sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, na walang anumang marumi sa sarili nito, ngunit sa kanya na nagpapahalaga sa anumang bagay na marumi, sa kanya ito ay marumi. Ngunit kung ang kapatid mo ay mapigati ng pagkain mo, ngayon ay hindi ka lumalakad ng may pagmamahal. Huwag siyang paksain sa pamamagitan ng pagkain mo, na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. Huwag ngang hayaan na ang mabuti mo ay mapagsalitaan ng masama, pagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at ang inumin, kundi ang katwiran, at ang kapayapaan, at ang kagalakan sa banal na diwa. Pagkat siya na naglilingkod kay Kristo sa mga bagay na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos, at subok ng mga tao. Sundan natin kung gayon ang mga bagay na gumagawang ukol sa kapayapaan, at ang mga bagay na kasama nito ay mapagtibay ng isa ang iba. Pagkat ang pagkain ay hindi pumupuksa sa gawa ng Diyos. Ang lahat ng bagay talaga ay dalisay, ngunit masama ito ukol sa taong iyon na kumakain ng may katitisuran. Mabuti ito na huwag kumain ng laman, ni uminom ng alak, ni ng anumang bagay na sa pamamagitan nito ay napapatid ang kapatid mo, o natitised, o napapahina. Mayroon ka bang pananampalataya? Magkaroon nito sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Maligaya siya na hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na iyon na pinapahintulutan niya. At siya na nag-aalinlangan ay nasusumpa kung kumain siya, dahil hindi siya kumakain mula sa pananampalataya, pagkat ang anumang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan.